Praise the Lord, mga igsoon. So karon sugod ni sa unang gabi sa Churches Fellowship. Now, so ang atong topic katong pahimuslan sa mga igsoon sa ITERO, no, International Training for Elders and Responsible Ones. O kani siya silbi reiko ni mga igsoon, no, sa mga mensahe atong panahon na dunay 8 ka mga messages. Halos-halos sa mga regions diri sa ko, 1 message per night halos, no. So usa ka gabi usa ka mensahe. Pero sa fellowship, sa mga magbubuhat diri sa Misok, among gibati nga ang atong way is 2 messages per night. Duha ka mensahe sa usa ka gabi. So bali ang 8 ka messages i-cover lang nato og 4 ka gabi. Sugod karong gabi, taman sa Domingo sa gabi, kuhag usa kay ugma na may ministry meeting katong national. So ang atong Churches Fellowship karon Miyerkules sa gabi, Biyernes sa gabi, Sabado sa gabi ug Domingo sa gabi. So na-desire ni mga igsoon kay ang burden nato nining Churches Fellowship not necessarily nga ato yung i-cover pati ang mga detalye nining mensahe. Agian gyapon kay ato maning morning revival, no. So diya sa morning revival sa inadlaw na gyud nga pagpahimulos, diha na nato mas makalot, no, ang mga kamatuoran nga kinabuhi nga naa niini. So sa pagkakaron ang burden ani Churches Fellowship is just to open up, no. Buksan lang ang matag mensahe, labi na gyud og unsay burden, no, sa mga igsuon nga nag-minister niini, no, unsay uluhanon. So mao ra pud ang atong i-release, no. So in a way nga ma-open up ang matag message, magiyahan ta unya kita na, no, ang dugang nga mosulod niini. So alang niini ako pong ipasabot nga importante gyud, no, nga makabaton ta og nga outline. Again, tungod sa kamubo sa panahon mga igsoon kay mugugol ra man ta og 40 minutes per message. So ang buhaton nato ani kita na mo'y mubasa sa excerpt, naman siya mga excerpt, no. So ako gyud mong encourage na dili lang ta makontinto nga igo ra nga nakadungog, nakapaminaw sa mga mensahe, mo kuan gyud ta, mo basa gyud ta, no, sa excerpts. Kay didto mas napagyoy dugang kahayag, dugang kamatuoran nga atong makita. Again, tungod sa kamubo sa panahon. So sorry nga dili gyud nato ma-cover ang tibuok nga mensahe sa ingana ka detalye mga igsoon. So ang atong isgutan mao lang ang mga minungdanong punto o ang burden sa mga speaker nga namulong niining mensahiha. Okay, so I hope that is clear. So ang general title mga igsoon sa atong message karon is The Christian Life, the Church Life, the Consummation of the Age, and the Coming of the Lord. So bali mauni ang iyahang general subject, no, uluhanong hisgutan ang Kristohanong kinabuhi, ang Iglesyahanong kinabuhi, ang kahingpitan sa panahon o ang pagbalik sa atong Ginoo o ang pag-anhi sa atong Ginoo. No, so sa pasiuna niini nagisgot ang atong igsuon, yun na siya mga bersikulo nga gisgutan sama sa Bugna kapitulo 3, no. Sa Revelation chapter 3 verse 10, no, Revelation 3:10, because you have kept the word of my endurance, I also will keep you out of the hour of trial, which is about to come on the whole inhabited earth, to try them who dwell on the earth. 11, I come quickly. Hold fast what you have, that no one take your crown. So kani gipamulong ni sa atong Ginoo, no, ingon nga espiritu diya sa iglesia sa Philadelphia. So sa pag-ingon sa Ginoo sa Revelation 3:11, no, kani mao ni iyang pagpamulong alang sa mga mananaog, no. Sa verse 12 nagisgot man siya concerning sa mga overcomers. Sa 3:11 ningon siya, I come quickly. Hold fast what you have, that no one take your crown. So sa burden ini mga igsoon gipasabot sa igsoon nga na mensahe niini nga kining pulong I come quickly.
no, gipamulong ni diha sa church in Philadelphia. Ug nasayod tang ang church in Philadelphia, o ang iglesia sa Philadelphia, naghulagway kini sa iglesia diha sa iyang pahiuli. No, the church in the Lord's recovery. So, by saying, no, ang gisultian niini is the church in the Lord's recovery. So sa pag-ingon sa Ginoo, I come quickly, ang church, no, makabaton unta kunuta og gikalabot sa ikaduhang pagbalik sa. So do na unta kunutay sensation of his coming. Do not click. Nya giingon gani siya nga kining word nga sensation means an intense consciousness of something. Danap kay kanang kusganon nga pagbati kalabot niya ng butanga, no? So to have a sensation of the Lord's coming is to have an intense consciousness concerning his coming. So although we are in the Lord's recovery as the church in Philadelphia, no? Kaning iglesia, mao man yang iglesia nga wala gibadlong sa Ginoo, no? Unya gidaig pagyud, no? Instead nga gibadlong, gidaig pagyud, no? So bisan tuod, no, wala siya badlunga sa Ginoo, gidaig sa Ginoo, pero sa gihapon gusto ang Ginoo nga kining iglesia, no, the church of Philadelphia, the church in his recovery, will have this inner consciousness, this strong sensation concerning his second coming. Praise the Lord. So ang tinguha, no, ang burden sa speaker ani is that in the recovery now karon diya sa iyang payuli, no, maka-develop unta ta mga igsoon og sensation concerning the Lord's coming. Nya kini mahimo unta ning dili lang kay individual nga sensation, mahimo unta ni siyang corporate sensation. Hiniusang pagbati. That means ang tibuok pahiuli, ang tanang mga churches sa payuli, no, ang mga igsoon nga nasa payuli, doon na untay kusganon nga pagbati kalabot sa pagbalik sa Ginoo mga igsoon. So whatever we are doing, we want the Lord to come. Unsa may atong gibuhat mga igsoon, gusto ta nga bubalik na ang Ginoo. Gusto ta nga kambyuho na sa Ginoo kining panahon na. Gusto ta nga tapuso na sa Ginoo kining panahon na, og iya nang tapuson ang pagagamhanan ni ining yuta. Amen mga igsoon. Sa gisulti pa niya, no, kining conference, kining training, ang burden ani mga igsoon is for us to be trained by the Lord. Gusto ang Ginoo nga iya tang bansayon, no, how to live the Christian life and how to live the church life with the coming of the Lord in view. So samtang nagkinabuhi ta sa Kristohanong kinabuhi, Iglesyahanong kinabuhi sa atong sulod mga igsoon, do na gyud ang tatay kusganong pagbati nga mobalik ang atong Ginoo. Amen mga igsoon. Tatamahimo sama niadtong simuingon, my master delays. Hadugay pa, no, malangan pa ang akong agalon. So that is an evil attitude. Dili untay nga ana ang atong attitude. Our attitude should be that the Lord is coming. The Lord will come. Therefore, we need to be ready. Now, so kung ingani ang ato ang attitude mga igsoon, dako kayo nig ikatabang diay sa atong iglesyahanong kinabuhi. No, ngano man, no, diya sa bugna sa Matthew 24, no, Matthew chapter 24, verse 40 o 41, dunay gisgutan diha nga duha ka brother o duha ka sister. No, digingon dito sa Matthew chapter 24:40, two men, no, are in the field. No, na sila sa field. They are working in the field. One is taken, one is left. Ang usa gikuha, ang usa gibilin. So, unsa may kalainan? Ngano ang usa nalalin man mga igsoon, na rapture man sa pagbalik sa Ginoo. Godly, pareho raman sila gibuhat. No, nanginabuhi, no, normal nga nagkinabuhi, isip normal nga tao, no, nga nanginabuhi aron sa pagsangkap sa ilang panginahanglan, pero ngano man nga ang usa nalalin, ang usa nabilin. So ang diferensya dahil mga igsoon is the inner sensation. No, ang ilang sensation, ang ilang pagbati sa sulod. Samtang ang usa ka brother nanginabuhi,
sa iyang sulod, doon na siya kusganong pagbati nga ang Ginoo mubalik. Na siya nining pagbatia, nangandam siya mga igsoon. Hallelujah! Nagpapuno siya og lana diha sa iyang prasko mga igsoon. Ngano man, doon na siya pagbati nga bisag nanginabuhi ko, pero dili ko alang sa akong panginabuhi, alang ko sa pagbalik sa Ginoo. Pero ang usa ka brother nanginabuhi pod sa pagbalik sa Ginoo. Busa ang iyang attitude para lang yun, kayod ra gyud, no, kamas ra gyud, wala na ipagtagad kung mobalik ba Ginoo dili. Kana mga igsoon, that is a very dangerous situation. Delikado kayo kana nga kahimtang. Mao pod ang sister mga igsoon, no? Ang sister, duha sila grinding in the mill. Nagpasabot nga nagbuhat sila, no, alang sa ilahang praktikal nga mga panginahanglan. Pag-atiman sa ilang praktikal nga panginahanglan, no, nangatiman ba sa ilang buluhaton diya sa panimalay, isip asawa o unsa ba diya sa panimalay. Pero samtang nagbuhat sila mga igsoon, ang usa na lalin sa pagbalik sa Ginoo, ang usa na bilin. Unsa may kalainan, mao ra gihapon the inner sensation, ang suludnong pagbati. No, ang usa ka sister, no, samtang nag-grind sa mill, she has this inner realization that the Lord will come. Therefore, now, samtang siya nagbuhat sa iyang inadlang buhaton, nangandam siya sa pagbalik sa Ginoo. Apan ang usa ka sister, nagbuhat gyapon sa iyang inadlang buhaton, pero walay pagbati, kalabot sa pagbalik sa Ginoo, busa nabilin siya mga igsoon. So, importante kayo ni, no? This is the main burden, no, nga atong madawat, no, ning tanang mga messages. So, we should have this realization. So where are we now? Asa man ta karon? Naata sa church in Philadelphia. We are in the Lord's recovery. So we should have an inner sensation of the Lord's coming. So sa atong untang sulod, no, moingon ta, Lord, balik na. I want you to come back. Amen. Lord, you are the only solution. No, gibati ba ninyo mga igsoon? Ha? Nga ang bugtong tubag ra gyud sa tanang problema karon sa kalibutan, bisan sa atong pamilya, sa iglesia, tanan-tanan, ang bugtong tubag ani, ang bugtong tambal niini, mao ra gyud ang pagbalik sa Ginoo. Busa naaunta ta niining pagbatia. Amen mga igsoon. So Lord, make us your bride. Himo ami nga imong pangasawon. Mahimo ni natong prayer mga igsoon. Himo aming andam alang sa imong pagbalik. So kung naani sa atong sulod, hallelujah, no? Gani na inumdum ko example niya kani si M.E. Barber, no? Usa ka sister nga nagatima ni watchman ni, grabe gyud nga nahigugma sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Gani usa ka panahon, no, nga samtang hapit na, no, katapusang adlaw na sa tuig, it was the last day of the year. No, during that year, no? Ningon pagyapon siya sa Ginoo, hapit na mag New Year, ningon pagyapon siya, Lord, although it is already the last day of the year, bisag katapusang tuig na, ako katapusang adlaw na sa tuig Ginoo, nagampo gihapon ko nga mobalik ka. Lord, I still pray that you will come. Amen. Hallelujah. No, di ta mo ingon nga, pani sunod tuig na siguro ni. No, para niya every day counts. Every day is crucial. Every day is a day for us to pray for the Lord's coming. Amen. And one time nakita sila ni watchman ni, nagtestify si watchman ni, no, nga samtang sila nang lakaw niya, muliko na sila sa usa ka corner, no, or no, usa ka corner, no, nisulti siya ni watchman ni, no, nga brother, no, when we turn on this corner, inigliko nato niini nga likuon, maybe we will meet him. Tingali mahinagbuan na nato siya. So nagpasabot nga si Sister M.A. Barber mga igsoon, sister siya nga dunag yoy lalum kayo nga pagbati, lalum kayo nga kanang kahinam o kana bang tinguha gyud o kana bang gusto gyud siya nga mubalik na ang Ginoo. Praise the Lord. So nindot kayo nga attitude, ing ani unta ang mahimong corporate attitude, no, natong naa sa payuli mga igsoon. Dili unta ta mahimo atong mga igsuon nga walay pagtagad sa pagbalik sa Ginoo. Yung pangatong brother, we cannot just go on in a lukewarm way, in the way of Laodicea. Dili pwede mga igsoon nga mopadayon nanta isip iglesia sa Philadelphia. Laodicea, katabi taong iglesia nga dagaang, no, nga init-init, bugnaw-bugnaw, niya giluwa sa Ginoo. No, we cannot be like that. We need to love the Lord's appearing. Mahigugma unta ta sa pagtungha sa atong Ginoo.
So kung ingani ta, we need to pray to the Lord. Lord, infuse me with this realization. Ginoo, surupi ko ni ining pagbati, no, ni ining tinguha kalabot sa imong pagbalik. No, dili unta kuno ta mahimong sama sa asawa ni Lot, no, na hinumdum mo sa asawa ni Lot, isgutan diya sa Lucas 17, no, nga santuod giluwas na sila gikan sa Sodoma ug sa Gomorra sa syudad, pero maplitong kaluwasan, complete salvation. She was saved only halfway, no? Halfway ra, katunga ra ang iyang kaluwasan. Wala siya makasinati sa kumplitong kaluwasan. Ngano man kay nawili siya, milingi siya. She took a lingering look, no? Doon na siya milingi siya tungod sa kawili, no? Unsa kay gikawilihan niya dito, ang iba kang balay, unsa ba kay nabilin dito? Mo yang gilingi ug tungod diadto nahimo siyang haligi nga asin, mga igsoon, which is a shame, which is a warning, usa ka pasidaan alang sa mga world-loving Christian. No, kanang mga magtotoo nga nahigugma sa kalibutan nagpasabot nga wala na mahigugma sa pagbalik sa Ginoo. Amen, mga igsoon. Kung wala ta may gugma sa iyang pagbalik, delikado ta, mga igsoon. Mahimo tang sama sa asawa ni Lot. So warning ni nato, mga igsoon. So in short, while we are living in a normal way, samtang nagkinabuhi ta sa normal nga kinabuhi, sama nitong duha ka brother, duha ka sister sa Mateo 24, no, but inwardly, no, day by day, matag adlaw sa atong sulod, we are longing to see the Lord. Amen. Nagtinguha ta na makakita sa Ginoo. We want to be raptured in His presence when He comes. Praise the Lord. No, so mo nang diri sa bugna 3:10 ningon siya, I will also keep you hour of the trial. Mao ni ang dakong kasakitan. This is the great tribulation, no, which is coming to the whole inhabited earth. Pero dunay saad ang Ginoo alang sa mga mananaog, alang sa mga nahigugma sa iyang pagtungha o sa mga nagpuput sa pulong sa iyang pagkamainantuson. I will also keep you out of the hour of trial. Praise the Lord. No? But for us to be kept from that hour of trial, we need to remember the Lord's word. I come quickly. Amen. I come quickly. Hold fast what you have, that no one take your crown. Then, kung naata ni sensation, praise the Lord, sa verse 12, He will, oh my God. Amen. Kung nahigugma ta sa Ginoo sa iyang pagtungha, mga igsoon, mupahimulos ta niya, muguhintang panahon niya, matransforma ta, mahimo tang pilar diya sa templo sa atong the name of my God. No, kaning isulat ni nato ang ngalan sa atong Diyos. Nagpasabot ni mga igsoon that we will be transformed to the extent ang ngalan sa syudad sa iyang Diyos, ang bagong Jerusalem. Unsa may pasabot ani? That means nga mga mananaog tungod sa ilang paghigugma sa pagtunga sa Ginoo, nahimong bagong Jerusalem. Dili sa umaabot kundi karong panahon. Heaven from my God and my new name. Ug isulat po diha nila ang ngalan sa Ginoo. Nagpasabot that they have become the same as Christ, no, in life and in nature, but not in the Godhead. Praise the Lord. So ang burden niya nga message, mga igsoon, no, niya ning atong isgutan kining 8 ka mga messages: the Christian life, the church life, the consummation of the age, and the coming of the Lord, is not something outward but something intrinsic. So dili ni pagdasig nga doon natay buhaton sa diya sa gawas, kundi ang main burden is sa atong sulod. O develop unta ni, no, kining pagbati nga Ginoo, mubalik ra ba ka? Lord, I love your appearing. Ginoo, gusto kong mubalik na ka. Ginoo, andama ko alang sa imong pagbalik. Praise the Lord.
So that means that today, no, we need to live the Christian life. We need to live the church life. Now with the consummation of the age in view. Now samtang nag-church life ta, nag-Christian life ta, doon na tayo panglantaw nga matapos ning panahon na. O doon na tayo pagbati nga mubalik ang Ginoo. Praise the Lord. Okay, so ang title sa message 1 is The Consummation of the Age, Mystery. Ang kahimpitan sa panahon, ang okay, so sa I am with you always and of kayo ang saad sa Ginoo mong igsoon. Mateo 28:20, dili ta niya biyaan nga daw mga ilo. Now mag-uban siya nato hangtod sa katapusan sa panahon. No, so sa letter A, ningon siya, the word consummation means that there is a process that will be brought to completion or fulfillment. So, ang consummation of the age, ang kahimpitan sa panahon, doon na diya siya ay proseso. Muna yung gitawag og consummation, kahimpitan, kay doon na may proseso. No? So, kung doon ay proseso, eventually, mahingpit ang proseso. Okay, so, karon, no? Bisan naata sa church life, no? Ang atong Christian life, ang atong church life, bisan pa ang inyong pag-apil karon ni nga churches fellowship, no, dapat mahimo unta ni nga part of the process. Hallelujah, to prepare us for the consummation of the age. So letter B, the consummation of the age and the end of the age refer to the same thing. So ang kahimpitan sa panahon ug ang pagtapos o ang katapusan sa panahon, maura na siya mga igsoon. The same thing. See, in Matthew 28:20, the consummation of the age indicates the end of the church age, which is the age of grace. No? Kata karon naaman ta sa church age. No? Ang atong panahon karon gitawag ni siya og panahon sa iglesia. Panahon pod sa grasya mga igsoon. No? So we are in this age, the age of grace. Pwede na siyang tawgon nga panahon sa grasya. Pwede po siyang tawgon the end of the age of the church. Panahon sa iglesia. Then later on, makita nato, this age is an age of mystery. Okay, so the consummation of the age will be the 3.5 years of the Great Tribulation. So kining atong panahon karon, ang ending ani, ang tumoy ani, ang kahimpitan ani, mao ang 3 ug tunga ka tuig nga dakong kasakitan. Okay, so mo nang title ani nga message, The Consummation of the Age. No, ang katapusan sa panahon mao ang 3 ug tunga ka tuig nga dakong kasakitan. Ang atong age karon is also called the age of mystery. Okay, sa Roman numeral 2, the present age, the age of grace, the age of the church is the age of mystery. So, 3 ka buok ang title diay, no? Ang atong panahon karon, pwedeng tawag panahon sa grasya, panahon sa iglesia, panahon sa misteryo. Amen mga igsoon. So, on the one hand, this is the age of grace. Panahon ni sa grasya. No? Libre ang grasya, bisag kinsang mo tuo, mo pabautismo, maluwas. So, in this age, we need to preach the gospel aggressively. Mahimo unta ta kunong agresibo sa pagsangyaw sa ebanghelyo. No? Aron nga mga tao, no, makapahimulo sila sa grasya sa Dios, sa kaluwasan sa Ginoo diha ni Kristo. But this is also the age of the church. Panahon po sa iglesia. So dili lang kaya mga tao igo nga maluwas, no, mamutuo, magpabautismo, kundi madala pud sila diha sa iglesia. Mausa sila diha sa lawas. Makapahimulo sila sa mga kadato sa Dios diha sa iglesia. Praise the Lord. Then eventually, they will become the prepared bride. Mahimo silang pangasaunon nga naandam. No, nga mao ang lawas sa Ginoo nga natukod. So, karong panahon na, ang buhat sa Dios una, no? Luwason ang mga makasasala, dalon sila sa iglesia, o diha sa iglesia, patubuon sila, tukuron sila, andamon sila, praise the Lord, aron mahimo silang pangasaunon ni Kristo andam sa iyahang pagbalik. So dapat clear ta ni nga panan-awon mga igsoon. Ang atong church life dili lang ni kay naghimo lang ta ani no isip mga kalihukan activity kundi dili na gyud tay tumong. No nga pinaagi no sa church life. We can grow in life. We can mature in life. We can be the bride of Christ, prepared for His coming. Praise the Lord. No, so, ningon pa siya, it is sad if the saints have
only outward practical church life. So makasusubo kuno ko ng atong church life, practical outward lang, no? Pero sa atong sulod wala gyud tinud-anay nga pagtubo sa kinabuhi. Wala gyud pagka-transforma o pagkatukod. Okay, so the Lord cannot come back without the great mystery of Christ and the church being fulfilled. So dire may isgutan sa unahan, no? Dunay dakong misteryo na gusto sa Dios nga iyahang mahuman. Kinsa man ning dakong misteryo mga igsoon? Si Kristo ug ang iglesia. Okay, so sa sa letter A, no, sa letter A, Revelation 10:7 says, the mystery of God is finished. Praise the Lord. Pag-abot sa bugna G-City, nahuman na ang misteryo sa Diyos. To finish the mystery of God is to close the age of mystery. Sa ato pa, nahuman na, tapuso na ang panahon sa misteryo. In the dispensations from Adam to Moses and from Moses to Christ, everything was unveiled. No, so gikan ni Adam, no, sa Old Testament, walay misteryo dito mga igsoon, ang tanan, no? Klaro. And there was no mystery. It will be the same in the dispensation of the millennial kingdom and in the new heaven and new earth. Everything will be unveiled, there will be no mystery. So, sa Old Testament, hangtod sa pag-ani sa atong Ginoo sa unang higayon, walay misteryo. No? Tanan, dayag. Nya panahon pud sa gingharian for 1,000 years, hangtod na sa eternidad, wala na po'y misteryo. Ang tanan ma-reveal, mapadayag na pod. Pero karong panahon na, amen. Diring igingon, in the dispensation from the incarnation of Christ, sa letter C, to the millennial kingdom, the church age, the age of grace, everything is a mystery. Karong panahon na, ang tanang butang kuno misteryo mga igsoon. Praise the Lord. No, salamat kay naata karon ining panahon na sa misteryo. Okay? So the incarnation of Christ, number 1, the beginning of the age of mystery is a mystery, no? So kano sa nagsugod ang misteryo? Sa diyang ang Ginoo nagpakatao. John 1:14, the word became flesh and tabernacled among us, full of grace and reality. Christ himself is a mystery. Muna mga tao naglibog unsa man ni siya, Diyos ni tao ni kinsa man tawanan mura kaila man tani pero mura maglahi naman, no? Lahi na siya sinultihan, no? Pero dunay gyud something mysterious sa iyang pagkatao. So, that is the beginning of the age of mystery. Praise the Lord. Then sa number 2, Christ is the mystery of God. Colossians 2:2. So si Kristo mao ang misteryo sa Dios. Sa A ang Dios misteryo, og si Kristo nga pagkalawas sa Dios mao pagpadayag niya mao ang misteryo sa Dios. Amen mga igsoon? Ang Dios misteryo. Pero kining misteryo napadayag diha ni Kristo nga misteryo sa Dios. Letter B, as the mystery of God, Christ is the embodiment of God. All the fullness of the Godhead dwells in Christ bodily. Number 3, the church is the mystery of Christ. So dili lang si Kristo misteryo sa Dios, ang iglesia sab misteryo ni Kristo. Episode 3:4 ngadto sa 6. Christ is a mystery. The church is the body of Christ. To express him is the mystery of Christ. Christ and the church as one spirit are the great mystery. During the church age, the age of mystery, no? So karon, no, sa atong panahon, no, sa letter C, panahon maron sa iglesia, panahon sa misteryo, unsay gibuhat ni Kristo mga igsoon, no? Klaro ta, Christ is building up the church. Si Kristo nagtukod sa iglesia, the body of Christ to be his bride. Praise the Lord. Tukod niya ang iglesia, ang iyang lawas nga mahimo niyang pangasaunon. Number 4, the kingdom of the heavens, the gospel, the indwelling of Christ, and the coming resurrection and transfiguration of the saints are all mysteries that were hidden in the times of the ages. So kining misteryo karon sa iglesia, tanan nga nahitabo nato diya sa church life, sa Christian life, puro ni misteryo. Pero natago ni sa milabayng panahon. That means sa Old Testament. Pero karon, praise the Lord mga igsoon, no? All the mysteries will be completed, finished, and will be over at the trumpeting of the 7th trumpet. So, kaning misteryo, taman lang ni sa bugna G-City. Sa pagbulhot sa ikapitong trumpita, matapos na ning misteryo. Ha? Pero, gisulti po sa ato mga igsoon, no? Today, no? Mahimo unta kunutang mga misteryosong tao. Amen? Kung tinuod ta nga nagkinabuhi sa realidad sa iglesyanong kinabuhi, our living will become a mystery. Even we will be a mystery to the worldly people, mga igsoon. Kung ang mga tao sa kalibutan, wala sila pagbati ng mga misteryosong tao ta, that means nga wala ta mga igsoon, nagkinabuhi diya sa
pahiuli sa Ginoo in an intrinsic way. Amen. So kung ang pananaw sa tao sa kalibutan nato, murag pareho ra pud nila, no? Mura og walay tanhaga, walay misteryo diya sa atong pagkatao, sa atong pagkinabuhi, sa atong ginawian, sa atong sinultihan. Pareho ra pud ta sa tao sa kalibutan. That means wala ta sa realidad, mga igsoon, sa pahiuli sa Ginoo. Okay, so hinaot unta, no, nga mangandoy ta sa atong sulod nga maanaa ta, no, diha sa realidad, mga igsoon. Okay, gani nagsulti pa ang atong igsoon, no, na concerning sa practical points of blending, nisgutan nito nga Brother Lee nga one time, samtang si Brother Lee ina siya sa Ginoo, no, look, there are 100 of churches. Doon ay gatusan ka mga kaiglisyahanan. But where is the reality of the body of Christ? Where? Wala ko kakita sa realidad sa lawas bisag asa napita. Ang taod-taod na putong panahon na nga is, which throughout the ages has been hidden in God who created all things. So all. Okay, so ato ning tahas mga igsoon, no, nga hayagan ang tanang mga tao. So dili pa nato kalimtan nga doon na pay daghang tao ron nga napas kangit-ngit. No, dili lang unbelievers, bisan pa ang mga magtotoo, doon ay daghang mga magtotoo, no, diha sa mga grupo, denominasyon, sikta, no, nga hangtod karon napas sa kangit-ngit. So we need to enlighten all. Okay, so mo nang there is a one, the New Testament, the mystery refers not only to the things that are hidden and known, but also to the things that are hidden in God's heart. So katong mga butang na natago sa kasing-kasing sa Dios, misteryo gito, no? God's mystery is hidden, his hidden purpose, mo na iyang natagong tuyo, which is to dispense himself into his chosen people. Gusto siyang ipaambit iyang kaugalingon sa pinili niyang katawan. There is the economy of the mystery of God. So doon na siya pamatigayon. Sa tres, na importante kayo ni, no? The mystery hidden in God's heart is God's eternal economy, which is God's eternal intention with his heart's desire to dispense himself into his divine Trinity as the Father in the Son by the Spirit into his chosen and redeemed people to be their life and nature so that they may be the same as he is in his duplication, to become an organism, the body of Christ, as the new man which will become the new Jerusalem. Mga igsoon, asa man ka makadungog aning pamulunga. Pangutana kunog nabay mga tao ron diya nga muingon, nakakita nining kamatuoran nga ang naa gyud ay sa kasing-kasing sa Dios mao nga iya yung ipaambit ang iyang kaugalingon diha ni Kristo ingon nga espiritu, no, ang iyang pagka-Trinidad, Dios nung Trinidad, no, ingon nga espiritu diha ni Kristo ngadto sa iyang mga piniling katawhan, tinubos nga katawhan aron mahimong kinabuhi nila, mahimong kinaiya nila, aron nga sila mahimong sama niya. Praise the Lord. Mahimo niyang mga duplication, mga hulad niya. Mahimo silang organismo, mahimo silang lawas ni Kristo, ingon nga usang bag-ong tao, ug mahingpit ngadto sa bag-ong Jerusalem. Amen, mga igsoon? Nasayod ba ninyo mga silingan? Yung mga kauban sa trabaho, yung classmate, bisan pa siguro mga profesor sa mga estudyante, pero sa habog na sila mga edukasyon, bisan mga abogado na, mga doktor, wala sila ikalibutan. Nga naman mga misteryo ni, natago ni. Pero ang tinguha sa Dios, ipadayag ni mga igsoon. Praise the Lord. So sa 4, Paul preached the gospel of the unsearchable, and he also preached the gospel mystery hidden in God. So, importante ni, no? Tulo tres, no? Ako raning basahon mga igsoon, no? Ma-miss na to. No? Sa verse 8 ninyo siya, to me less than the least of all saints. Ephesians chapter 3, verse 8. Was this grace given? Kung sa may grasya nga gihatag ni Pablo mga igsoon, to announce to the Gentiles. Isangyaw sa mga hintil. Kung sa may isangyaw ni Pablo, the unsearchable riches of Christ as the gospel.
ang dili matugkad nga mga kadato ni Kristo ingon nga ebanghelyo. So what is the gospel? The gospel is just the unsearchable riches of Christ. In short, he preached Christ. Iyang isangyaw si Kristo ug ang unsearchable riches niini. Pero dili ra diha taman, dili ra na mo'y gisangyaw ni Pablo. Doon na pa'y sumpay, no? Ako pag-oras ako nakamatikod ani, no? Napay verse 9. Kung sa may gingon niya sa ato pa sumpay pa and to enlighten all. Og aron hayag we may see what the economy of the mystery is. Aron sa misteryo, sa pamatigayon sa misteryo. What this is economy of the mystery? Kining economy of the mystery is just the church. Mao ni ang iglesia. So ang gisangyaw ni Pablo dili lang Kristo sa bersikulo 8. Kundili apil pod ang misteryo sa ekonomiya, the economy of the mystery. This mystery is the church, which throughout the ages has been hidden in God. Sa tanang kapanahonan, no? Bisag pang mubasa ka sa basahon ni Daniel, nagisgot si Daniel og 70 weeks, no? Gipanagna niya ang first 69 weeks og natagna po niya ang last week mga igsoon. Pero ang gap sa tunga-tunga, wala na masayod si Daniel. Wala na siya nakita nga gap taliwala sa ika-69 o ika-70 kasimana. Unsa maning nasa tunga-tunga, this is the age of the mystery. This is the age of the church. Mao ni ang panahon sa iglesia. Praise the Lord. So hinaot nga kita pod, mao ni ang atong isangyaw mga igsoon. Isangyaw nato ang dili matugkad nga kadato ni Kristo, pero dalon po nato ang mga tao na mabuksan ang ilang mga mata aron makakita sila sa misteryo ni Kristo nga mao ang iglesia. Praise the Lord. Okay, mo nang giingon sa B, today we must announce the gospel concerning the mystery hidden in God in order to enlighten all that they may see what is the economy of the mystery hidden in God who created all things for the fulfillment of His will, the desire of His heart. Okay, so last point, Roman numeral 3, the age of mystery is the age of faith. So ang panahon sa misteryo, panahon pod sa pagtuo. Amen mga igsoon? This is an age of faith. Now, doon ay mga reference diya. Again, tungod sa time, dili na ito maisgutan tanan. Letter A, God's mysteries are known by faith. For this reason, the age of mystery is also the age of faith. Panahon pod sa pagtuo kining panahon na. Now, so there is a Revelation chapter 10, verse 7. Ano yun siya? But in the days of the voice of the seventh angel, when it's about to trumpet, then the mystery of God is finished, as He has announced the good news to His own slaves, the prophet. Okay, so sa B, faith is the substantiating ability by which we substantiate, give substance to the things not seen or hoped for. So ang pagtuo, mao ni ang pagpatinuod sa mga butang, no, nga dili makita og sa mga butang nga ato pang gilauman. Sa ato pa wa pa mo abot, nagpaabot pa ta ato pang gilauman, pero pinaagi sa pagtuo nahimo ng tinuod alam nato. Sa 1, faith assures us of the things not seen, convincing us of what we do not see. Therefore, it is the evidence, the proof of things not seen. Now, malaymayon nga, di may mutuog, di mo makakita. To see is to believe. Pero mga igsoon, alang nato, to believe is to see. Amen, mga igsoon? Ang pagtuo is the proof. Faith is the proof. Maunay panghimatuod. Dos, we do not regard or look at the things which are seen, but the things which are not seen. So kita nga nas pa uli, wa kayo ta magtagad niya ng mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita. Number 3, the Christian life is a life of things unseen. And the Lord's recovery is to recover His church from things seen to things unseen. So mga igsoon, nata sa payuli, gipayuli kuno tagikan sa mga butang nga makita, no? Sayod ta sa Kristyanidad, nagtagad kay sila sa mga butang nga makita, mga physical things, dagkong mga simbahan, no, unsa mga daghang mga kalihukan, no, dunay daghang mga tao unsa diha, no, aktibidades, no, pero mga igsoon, ang payuli sa Ginoo
is to recover us gikan sa mga butang nga makita ngadto sa mga butang nga dili makita. Letter C, faith is the unique way for God. So this is sa Hebrews chapter 11:6. So kaning Hebrews mga igsoon, grabe nga naghatag og emphasis concerning faith, no? Gani do na siya mga verses diri nga gihatag gawas ani sa Hebrews 13:7, no? Nagisgot si Paul, imitate their faith, no? Sunda ang ilang pagtuo. So kita nga mga magtutuo mga igsoon, dapat mahimo tang sumbanan sa mga dili magtutuo. Nga pinaagi nato, no, maka-awat sila, maka-imitate sila sa atong pagtuo. Labi na gyud sa mga nanguna. No, ang point ni Pablo diri, ang mga leading one, the leading ones in the church should be a pattern of faith. No? Nahimo gid untang sumbanan sa pagtuo mga igsoon. No, so dunay kaapuhan ang mga leading ones sa churches to be a pattern of faith. Okay, unsa mai-imitate sa mga igsoon kun ang nanguna wala gani nagpakita nga nabuhi siya pinaagi sa pagtuo. Okay, so sa Hebrews 6:12, through faith and long suffering. So the church, saints in the churches needs pattern through faith, pinaagi sa pagtuo. Laing verse yang yatag, 1 Peter 1:7, no, proving trial by testing like gold, being refined by fire. So ang atong pagtuo kinahanglan po ni siyang i-prove kuno, no, sulayan usahay kaning mga pandemic sama ani. Amen mga igsoon, kining mga kalamidad, no, muda ang mga panghitabo diya sa iglesia, taliwala sa mga igsoon, usahay din may mga kagubot, kaguliyang, unsa man ni. This is the proving of our faith. Amen mga igsoon, pagsulay ni sa atong pagtuo, no? By testing like gold being refined by fire. Tama kuno sa bulawan ba nga giganggang aron nga dugang pagyod nga mo usa na mo kintab, no, mo sinaw pagyod mo. Amen. Then sa 1 Thessalonians 3:10, complete the things lacking in your faith. Si Pablo nangandoy gyud, no, kay sayo kayo niadto siya sa Thessalonica, siguro mga usang bulan, 2 bulan lang siya dito, gibiyahan na yun niya. So na siya kahangawa, no, nga mo balik gidunta kay aron unsa man, aron kumplituhon niya ang mga butang nga nakulang diha sa ilang pagtuo. 1 Thessalonians 3:10. Amen mga igsoon. So ani pod unta ang atong pag-alagad. Pero ninyo tong brother, no, to complete their faith, what is lacking in their faith, that means nakaila taon say kulang diha nila. No, so dili lang kay sige ra tag atiman sa mga igsoon, tan-awon pud nato unsa may nakulang nini igsoon. Unsa may nakulang sa iyang pagtuo. Ayon sa Dios, dunay daghang mga butang, no, nga maoy sulod sa atong pagtuo. Unsa may nakulang aning igsoon. So, ingani ang atong pag-alagad. Praise the Lord. Hallelujah. Until eventually, ang tanang mga igsoon will live by faith, will stand by faith, and will walk by faith. So, under sa C, 1, God's economy is in faith, a matter initiated and developed in the sphere and element of faith. Without faith, we cannot realize God's economy. O wa tay pagtuo, dili gyud nato matuman ang pamatigayon sa Dios. Faith is the unique requirement for people to contact God in His New Testament economy. Mao po yung requirement aron kuno ta makakontak sa Dios diya sa iyang pamatigayon. Number 3, God's requirement for us related to everything. Faith is Christ Himself. So sa maning pagtuo mga igsoon, ang pagtuo diay mao si Kristo mismo nga napatuhop nga ni kanato ug nahimo natong ability to believe in Him. So human kuno ta ni dawat sa Ginoo, gituhupan ta niya sa iyang kaugalingon o niya siya mismo diha-diha nahimo natong pagtuo. So ang pangutana, nabatay pagtuo? Amen. Kinsa man ang atong pagtuo? Mao si Kristo. Mo nang gitawag tag mga magtotoo. Amen. Kay naa tay Kristo nga mo'y atong pagtuo. Through faith in Christ, number 5, Christ Jesus, we are brought into an organic union with Christ. In this organic union, we experience Christ and live by Christ. So tungod sa pagtuo, sinati ta ni Kristo o makakinabuhi ta ni Kristo. Sao nimo pagsinati
og pagkinabuhi ni Kristo kung wala tay pagtuo. Di man nato makita ang Ginoo, pero ato siya masinatian, mapahimuslan og makinabuhi pinaagi sa pagtuo. Number 6, in the body, God has a portion to each a measure of faith. Therefore, we should not think more highly of ourselves than we ought to think, but to think so as to be sober-minded. So dili ta maghuna-huna nung labaw ta unsa pa ta. No, gani ang brother ani, katawanan kayo kay saya ko nung experience, no? Nakasaksi gyud siya. No, nakailag gyud siya labing minus upat ka mga igsoon gyud. No, kining upat ka mga igsoon sulti gyud nga sila, no? Maoy successor ni Brother Witness Lee. No, kining upat ka mga igsoon kada usa nila nag Witness Lee. Witness Lee, murag diferensyado gyud kag utok mga igsoon. No, that means amen. Ano man, that means nga grabe ra ang imong pagnaw sa imong kaugalingon. You consider yourself too highly. Amen mga igsoon. Number 7, faith. Overcomers. Praise the Lord. Mao ni ang requirement sa mga magtotoo to meet Christ in His triumphant return and to receive the reward of the kingdom. Luke 18:8, no? Lucas 18:8, mo ning tuon, no? Sa Lucas 18:8, no? Nakalabot man guni sa katong babaeng balo bitaw mga igsoon, the widow nga naghangyo gid siya sa huwes katong unrighteous judge, no? Katong Diyos huwes nga dili mo tuog, no? Wala mo tamod og Dios, no? Gingon diri, there was a certain judge in a certain city who did not fear God and did not regard men. Di madlok sa Dios, di pud mo ilang tao. Nya katong widow dito, no, sige kog balik-balik niya, no, avenge me of my opponent, no, ipanimalos ko sa akong kontra. Nya at for the time he would not, but afterward he said within himself, he said, babisag way di ko mo hadlok og Dios, wa ko mo ilang tao, pero ako na lang paminaw ni bayhana kay mautas ko ri binalik-balik ani saba na kayo. No, samo kayo. So, the Lord said, hear what the righteous judge says. And will not judge by all means carry out God by all means carry out the avenging of His chosen. Then sa verse 8, I tell you, He will carry out their avenging quickly. Manimalos siya sa madali. No? Kung basahon mo sa footnote, kaning pagpanimalos mga igsoon, nagpasabot ni sa end of this age, sa katapusang panahon. Kanang great tribulation mga igsoon, dakong kasakitan, maunay pagpanimalos sa Dios alang sa iyang mga katawhan nga gilutos o gidaog-daog ni Satanas karong panahon na mga igsoon. So, nevertheless, pero ang pangutana, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Inigbalik ko no, sa anak sa tao, makakaplag ba siyang pagtuo dinhi sa yuta? Amen? So the overcomers, in their different situation, no, sa ilang kalain-lain kahimtang, no, they cry, they pray, no, sige silang ampo, di ba? Usahay, ngay panimalos, pero murag ang Ginoo wala na minaw. No, murag naghilom ra, pero bisan pag murag naghilom ang Ginoo mga igsoon, no, kung tinuod ta nga dunay pagtuo, praise the Lord. No, deep within us, even if the Lord does nothing, hallelujah, we will still say He is righteous. Sama ni Daniel, akatong mga amigo ni Daniel bitaw, nga ingon ng hari nga di mo musimba, tambog mo sa uno, ingon sila, tambog lang, luwason lagi mi sa among Dios. Pero bisan pag dili mi luwason, dili gihapon gyud mi musimba nang imong larawan. Grabing mga bata. Bata pa ganito, mga bata pa ganito. No, bisan pag di mi luwason, di gihapon mi musimba. Oh, di gitambog yun. Pag tambog nila, giluwas gyud noon. No? Imbis tulura sila na himong upat. Praise the Lord. What is this? This is the faith of the overcomers. Mao ni ang pagtuo sa mga magtutuo. This is the kind of faith that shut the mouth of Satan. Mao ni makapatakop sa baba ni Satanas mga igsoon. So again, praise the Lord. May the Lord have mercy on us. Amen mga igsoon. Nga samtang nagkinabuhi ta sa church life, sa Christian life, no, sa atong sulod, we'll have this sensation. This age will end. Matapos ning panahon na. Dili madugay, matapos ning panahon na. Og mubalik, and we love the Lord. We love His appearing. Wala tay laing paglaom ning kalibutan na mga igsoon. Atong attitude, mahimot ang mga overcomers karong panahon na, ug mahimot ang andam nga pangasawunon alang sa iyang pagbalik. Praise the Lord. Dire ra ko taman mga igsoon.